Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, nagsimula na uli yung, kumbaga, nagbalik na uli yung Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol nga sa maanumalyang flood control ng DPWH. Pero itong nangyaring hearing, hindi masyadong naging eksplosibo. Dahil, di ba, nag-expect yung mga tao na maraming lalabas dito, maraming mabubunyag. Pero, kumbaga, na-disappoint po ang marami. Pero may mga naging highlights pa rin. Yung nga lang, kakaunti lang. Pero ang pinaka-main highlights dito ay yung talagang sagutan po ni Marcoleta at ng taga-DOJ. Ito ay tungkol pa rin dun sa restitution. Kasi ang tinanggap lang sa Witness Protection Program ay si Yusek Bernardo. At yung inaapila ni Marcoleta na maging witness din yung mga diskaya, tinabla ng DOJ. Ngayon, ano ba yung pinaka-purpose o ano ba yung ikinagagalit dito ni Marcoleta? Kasi parang may pinagtatakpan dahil yung mga gustong, kumbaga yung isa sa pwedeng maging main key player ng issue na to ay yung mga diskaya, tinatabla ngayon nitong DOJ na alam naman natin na ang kumukumpas pa rin dito si Boying Rimulya kasi hanggang ngayon, wala pa rin nilalagay na sekretary ng DOJ itong si Bongbong Marcos kasi acting pa rin. Ngayon, lumalabas ngayon dito na kahit na ombudsman na si Boying Rimulya, siya pa rin yung nasusunod kasi pinaninindigan ng DOJ yung restitution bago maging witness yung mga diskaya. So ito, panoorin po natin yung naging mainit na talakayan o ng debate nitong si Paul Padulyon ba yun? Padulyon ng DOJ at ni Senator Marcoleta. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin ang mainit na bakbakan ni Marcoleta at ng taga-DOJ. Punta na tayo ngayon doon sa hearing kanina kasi doon kanina merong nag-aapoy at dito hindi nakalusot kay Marcoleta. Hindi nakalusot kay Marcoleta ang palusot ng DOJ. Nako, ano ba yan? Ano na naman nangyayari dyan? Grabe ho talaga yan, ha? Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Grabe, binabastos ka, Marcoleta, oh! Marcoleta, parang oh! Ito, mabait pa rito yung yung itong Senado kasi kung yung time na yan kung sa House of Representatives gagawin yan ito ni Padulyon, ewan ko lang kasi ito kaalyado to ni Bongbong Marcos kasi nga under na executive yan, so baka pagbigyan lang nila yan. Pero kung yan hindi yan kaalyado ng mga Marcos at nasa House of Representatives, inano na yan, baka kinontempt na yan sa ganyang attitude niya, yung ganyang pagsagot-sagot niya. Pero dahil nga yung Senado ay talagang independent at binibigyan talaga ng laya yung mga resource person nila. So, kahit paano, nakikita natin, nailalabas nila, naihahayag nila yung kanilang saloobin para masagot nila yung lahat ng katanungan ng mga senador. Kayo naman, wag ganun. Hindi naman binabastos. Kayo naman, masyado naman kayong mainit ang ulo ninyo, ah. Wag ganun. Ha? Wag ganun, mga kababayan. Masyado mainit ulo nyo. Po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni. Ang problema po doon,
Kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So sinasabi nung taga DOJ, only daw yung mga natanggap, yun daw ang magre-restitute. Ibig sabihin, magsosole ng pera. So mga natanggap. So parang, una tinatanggi mo na yan ay requirement, pero pag natanggap ka na, kailangan mo isole. So ano ba talaga? Hindi ko na-gets eh. Pasensya ka na taga DOJ ha. Hindi ko mag-gets eh. Una, tinatanggi mo na requirement yun. Pero ngayon, sinasabi mo pagka ikaw ay napasok na sa WPP, yung Witness Protection Program, kailangan mo nang i-restitute. Kaya nga ang ganda ng tanong ni Marcoleta dito. Ako, ang intindi ko naman dito, parang pinalalabas kasi dito ng DOJ, voluntary na nagbigay, nagsoli ng pera. Itong sila Bernabe, sila Alcantara, di ba, yung itong mga DPWH. Kumbaga, ina-admit nila na sila nagnakaw din ng pera. Parang ganun yung nagiging basa ko sa sinasabi nito ni Padulyon, itong ng DOJ. Kaya nga, ang pinaka rito ni Boying Remulla, yung kumpas niya rito, kailangan munang magsoli ng pera, which is totoo naman, tama naman dapat talaga, kung nagnakaw talaga ng pera. Pero ang tanong, magkano lang ba yung ibinalik nitong mga magnanakaw na to? Barya lang yan, kumpara dun sa bilyon ng peso, mga bilyon-bilyon na pinaglaruan nila, nakatago sa mga account, kung kanigin ng mga account. So, barya lang yan, milyon lang yan, magkano lang, 100 million. Ang pinag-uusapan dito, almost 1 trillion pesos ang nawala sa kaban ng bayan. So, malabas dito na parang ang dating din kay Marcoleta, parang suhol to para matanggap bilang sa Witness Protection Program, kailangan mo magbalik o magbayad. Parang ganun nangyayari, bayad yung ibinabalik mong pera. Kaya nga naano kagad si Bernardo, di ba? Naging witness kagad, aprobahan kagad yung application niya. Yung Diskaya, ayaw nilang magbalik ng pera. Hindi natin alam kung ano yung reason nila, pero hindi pa sila nagbibigay ng pera kasi ang katwiran nila, wala pang court order kasi yun yung nasa batas. Yun ang inilalaban ni Marcoleta. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Kaya hindi siya makalusot dito eh. Kasi ang gulo nung kanyang sagot. Is that true? only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So, ibig bang sabihin, pag napasok sa Witness Protection Program, kailangan isoli yung pera? Yan ba requirement or hindi requirement? Yan ang tanong eh. Yan tinatanong eh ni Marcoleta. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Agreement daw. witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. So mga kababayan, sinasabing napakalinaw dito. Yung agreement daw, may agreement daw kasi sabi nitong taga DOJ. Yung pinagpipilitan niya between the DOJ secretary and yung tao na gustong pumasok sa WPP. Kasi alam mo, maraming pumupuna kay Marcoleta dito eh. Para daw kinakampihan niya si Diskaya. I don't think so. That's not the point here. Ang problema kasi, kaya paulit-ulit ko sinabi, pinost ko nga ito sa TikTok, pinost ko rin ito sa YouTube ko. Eto, makinig kayo. Any
person na nag-commit ng kasalanan or quote-unquote corruption, basta wag lang ituro si BBM o di kaya si Romualdez pasok sa WPP. Nagiging bayani basta wag idadawit si Marcos at si Romualdez. Ganyan na nangyari doon sa mga DPWH official na aminado naman sila na nagnakaw, na meron silang porsyento. Yun nga yung nakakapagtaka eh. Aminado ito, mga to, ginawa ninyong witness ngayon. Bakit? Naget nyo, di ba? Umamin na nagnakaw sila, parte sila nung pagnanakaw, yung mga DPWH. Pero yung contractor na si Diskaya, wala siyang admission na naging parte siya ng pagnanakaw. Ang sinasabi niya, kumikikback sa kanya itong mga politiko sa kanila doon sa project. So, hindi siya totaling kasama doon sa pagnanakaw. Kumbaga, kinukuhanan sila. Para makakuha sila ng proyekto, kukuhanan sila ng kickback. Ang nagiging problema lang, yung paano ginawa yung project, which is nagiging substandard. So, yun yung nakikita nating malaking pagkakaiba nitong mga nagsuoli ng pera dito sa mga Diskaya. At the same time, yung sinasabi nga ni Banatbay, nagbanggit kasi itong Diskaya ng pangalan ni Romualdez. At alam naman natin, kapag nabanggit ang pangalan ni Romualdez, pwedeng tumulay yan doon kay Bongbong Marcos. Kaya, hinaharang yung kanyang application. Nino, dapat daw may agreement, Nino, ng both parties with the secretary ng DOJ. Sino ba ang secretary ng DOJ ngayon? Wala pa pong inilalagay si Bongbong Marcos. Ang nakalagay lang is acting DOJ secretary. So wala siyang power totally. So sino ang kumukumpas ngayon sa DOJ? Ang hula ng marami, si Boying Rimulya. Dahil siya yung dating SOJ secretary, o siya yung SOJ dati, so nasa kanya pa rin yung kumpas. So ano yung kumpas ni Boying Rimulya? Mag-restitute muna para maging witness. Pag nag-restitute ang Diskaya, parang sinasabi nila, umaamin kami, kasama kami sa mga nagnakaw, kaya kami magbabalik ng pera. So yun yung nagiging problema rito. Kaya hindi na kumbaga hindi tinatanggap ng Diskaya, naging parte sila ng pagnanakaw. Kumbaga parang ang dating dito pinuporsyentuhan lang sila para makakuha ng kickback itong mga congressman. Kasi nga, hindi itinuro si Romualdez, hindi itinuro si Marcos. Again, bahala kayo dyan kasi nasa witness protection program nyo yan. Pero ito ang point, bakit selective? Nung si Diskaya na tinuro si Marcos, si Romualdez, hindi nyo pinayagan. So ibig sabihin nun, double standard ang ginagawa nitong DOJ. Pagka tinuro mo si Romualdez, out ka sa WPP. Pero pag nagturo ka ng iba, katulad nito si Bernardo, na tinuro ang iba, wag mo ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si BBM, magturo ka na lang ng mas mataas sa'yo. Kasi ganito kung bakit ako na busit dyan sa ganyang klaseng proseso. Bakit? No choice si Bernardo kung hindi magturo ng ibang mas mataas o mas sabi nga mas nag-commit daw ng crime. So ikaw ngayon na yung halimbawa lang, alam mo talaga na si Romualdez ang punot dulo nito. Paano ka ngayon lalagay sa WPP? Kailangan maghanap ako ng ituturo na iba. O sino pa bang mas mataas dyan na mas skandaloso? Walang iba kundi yung mga nakulong na dati. Na ngayon ay talaga namang sila ay acquitted po. They are acquitted by the court. Before, kasi nga po, sila ay persecuted dahil against sila kay Pinoy. Si
Senator Bong Revilla Jr., against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ho ito. May ano ho siyang, hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya. At na-acquit siya ng korte. Don't ever forget na ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, easy target na siya. Easy target na siya. Kaya, etong si Bernardo, dahil nga, basta wag mong papangalanan si Romualdez, papasok ka sa WPP, kung ikaw ay nagnakaw, ngayon bayani ka na. Di ba? Ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa bayani. Basta, wag mong ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si Marcos, magturo ka na lang ng iba. Yung kapanipaniwala. Sino ba? Siyempre yung easy target. Si Joel Villanueva at si Revilla. Bakit si Joel Villanueva easy target? Tingnan nyo yung tatlong inaakusa. Hindi ko kinakampihan tong tatlong to. Pero tingnan nyo na lang magkaroon kayo ng utak. Si Jinggoy at saka si Revilla, pareho silang nakulong at na-acquit. Okay? Si Villanueva, taga Bulacan. Alam naman nating yung Bulacan ng isa sa quote-unquote masasabi nating malalang flood control. Di ba? Na ghost project. So silang tatlo, madali silang target. So ituro mo na lang yung tatlo na yan, sikat pa yung mga siyempre artista yung dalawa. So sikat yan. Yung isa, anak ng pastor, sikat yan. It will be an issue. Pag naging issue yan, mawawala na yung kay Romualdez. Kumbaga sa record, di ba, yung halimbawa si Jinggoy at si Bong Revilla may kaso ng snatching. Kunyari lang ako snatching. Tapos nag-iba sila ng linya. Doon sa linya, doon sa tinatambayan nila, merong nahablutan ng cellphone. Tapos biglang nakatakas, hindi na nakita nung mga humahabol. Ngayon, dumating yung mga pulis at na-report sa kanila na may nabiktima ng snatching at nakita itong si Jinggoy at si Bong Revilla na nakatambay doon. Siyempre, sila kagad ang dadamputin kasi meron na person of interest kagad. Dahil nga meron silang record, madali na silang aaresto niya. Sabihin, labas-masok na to, may record na to ng snatching. So, possible, itong dalawa yung suspect dyan sa snatching na yan. So, ganito yung nangyayari rito dahil nga easy target na nga yung dalawa, sila kagad yung pagbubuntungan. At ang nakakapagtaka rito, pinaniniwalaan yan ni Boying Rimulya. At ang nangyari, may warrant of arrest na si Bong Revilla at nasa Sandigan Bayan siya ngayon para harapin yung kaso. Gago! Kaya nga kung seryoso talaga ang DOJ dito, bakit sinasabi ni Marcoleta, bakit hindi nyo pinapayagan ang Diskaya? Again, simple, very simple reasoning. Ano ho yun? Kasi si Diskaya, itinuro si Romualdez. Ganun lang kasimple. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. Yun. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion What when the is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, there cannot is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. How can you do that?
Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice representing the DOJ and the WPP and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi. At paulit-ulit ko din isasagutin. Paano ko hindi nagkasundo? Paano ko sinabi nung applicant, ay ayoko? Kasi wala pa namang court ruling, papayagan nyo ba? So, pasensya ka na po ikaw na taga DOJ. Mali po kasi yung argument ninyo na pag nagkasundo. Paano ko hindi pumayag yung witness at sinabi niya, let the court rule first kung magkano ba yung isosoli namin. Yan lang naman yung sinasabi ni Marcoleta Hayaan natin ng korting magsabi, isoli mo ito. Di ba? Pero it should not be the requirement. It should not be kasi kung gano'n, ang sinasabi ni Marcoleta, kung gano'n ang mangyayari, baka wala nang pumasok sa WPP, yung Witness Protection Program. Bakit papapasok? Wala na silang isosoli Di ba, na-freeze na yung mga account nila, paano isosoli yun? Wala na silang pera. So, ibig sabihin, that opportunity for them to tell the truth na wala na. Because, Ang ganda ng punto rito ni Banat Bay, di ba? Yung paano nga hindi nag-agree. Hindi uma-agree yung Diskaya na mag-restitute sila kasi nga wala pang court order. So, lumalabas dito, yung bending dalo ni Boying Remulla, inilagay niya yung restitution. So, dahil nga hindi nag-agree itong Diskaya, hindi siya pinapasok sa Witness Protection Program. So, ang lumalabas dito, ang nasusunod dito yung DOJ na bago ka maging witness, kailangan ito gawin mo. Kung sa tingin naman nitong Diskaya, hindi siya nga nag-agree, di ba? Hindi siya nag-agree sa gustong ipagawa ng DOJ. So, ano pang purpose ng pag-apply niya? Di ba? So, yung agreement na sinasabi niya, agreement doon ng both party. So, kung ang binigay ng DOJ restitution at hindi pumayag yung Diskaya, so wala na. Diba? Ganun lang kasimple yung doon, yung punto ron. Pero ano ba talaga yung purpose ng WPP? Mamaya sasabihin dito ni Senator Marcoleta, ano ba yung purpose ng WPP? Para mag-tell all lahat itong mga gustong sumama or gustong mapasama sa Witness Protection Program. because ang reasoning nyo, kailangan mo nang magkasundo sila. Paano nga kung wala Yun na nga yung sinasabi, kaya pasensya na po kayo sir ha. Ako po hindi naman galit sa inyo, pero pinapaliwanag ko lamang po na malabo po yung reasoning na ganun. Na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. sandali lang. Ano na, Senator Marcoleta? Parang para bagang kayo binabara kayo, tinuturuan kayo. Buti na lang sumagot si Senator Marcoleta, do not preach to the choir. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagda.